May tanong sa akin, Boss Rai, personal message lang po question ko. Pwede po pasagot sa page po, may ola po ako, pero may mga nagme-message na di nagpapakilala pero may loan daw ako. Alam ko po wala naman. Panay message na harassment at pananakot. Possible po ba na nakukuha nila number at info ko sa mga ibang ola na meron ako? Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin kung may posibilidad po ba na makuha nung inyong current na ola, yung inyong information at number para ma-share sa iba nilang mga kasamang mga ola. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukusinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So sabi nyo nga po is, currently may ola kayo, pero may nagme-message na di nagpapakilala at sabi may loan daw kayo. At ang alam nyo, wala naman. Tapos panay ang message ng harassment at pananakot. Ang tanong nyo po is, possible ba na nakukuha nila yung number at info sa mga ibang ola na meron kayo? Well, hindi ho malayo yun. Alam nyo po kung bakit. Kasi po, tingnan nyo ha, ang mga ola ho kasi, lalo na po yung mga illegal, yung mga bugok is, nanghihingi ng access yan. So ngayon, para ho tayo makatuloy sa pag-a-apply, syempre, bibigyan natin. Kasi hindi naman tayo makakatuloy sa application Pag hindi ho natin binigyan, hindi po ba? So, bibigyan natin. So, pag binigyan po natin sila ng access, ayan na. Maglalagay po ng malware yan, dun sa inyong telepono para makuha yung mga information na kailangan po nila. Kadalasan pong kinukuha niyan is yung mga nasa phone book po ninyo. Mga nasa contacts po ninyo. Maski nga yung mga nag-miss call, yun, kasama po yun sa mga kinukuha nila. Kasi po, unang-una nilang dyan is collateral yun. Pagka hindi kayo nakabayad sa takdang panahon, yun pong mga nasa contact list po ninyo ang tatakutin at sisingilin. Okay? And, syempre, nandun na rin lang sila, nandun yung number at pangalan, sineshare nila yan doon sa kanilang mga kapatid na mga ola. Matatandaan nyo po, meron pong mga companies dyan na mga lending na may 7 ola, 5, 6, naku po. Di ba? Pagka yun, nag-share ng information, definitely, marami silang mga natatawagan at natatakot. Di po ba? Yun lamang po hindi kayo nakabayad. For example, kaibigan nyo si Juan de la Cruz. Si Juan de la Cruz po tatawagan yun or may message yun. Sasabihin may utang. O di kaya sasabihin, kasabwat. Marami ho silang mga diskarte para para makapanakot Kagaya nung ginagawa ho sa inyo. Tignan nyo, di ba? Sasabihin, meron kayong ibang ola. Tapos, hindi pa magpapakilala. Ayan ho ang nila, gawain nila. Talagang hindi mo magpapakilala yan kasi pag na-identify sila, madali sila may complain. Di po ba? Kaya hindi nagpapakilala yung mga bugok na yan. Kaya ako sa inyo, pagtuunan nyo ho ng pansin na matapos na po yung mga ola po ninyo na yan. Kasi po, dyan po galing lahat yung mga kakawalang yang ginagawa sa inyo. Ito po, bakit ko nasabing ganon? Sige. Kung natatandaan nyo po yung pandemic. Di po ba? Nung pandemic kasi, bago tayo makapasok sa isang establishment, we need to write our name, di ba? Contact details, email address, and address natin. Di po ba? Lumipas po ang ilang linggo. Di po ba may mga nare-receive na tayo mga marketing offers? Di po ba? Saan po nanggaling yun? Bigla-bigla na lang may ganun, di ba? Kasi maaari po nilang ibenta yan. Maaari po nilang ikalat yung ating mga information.
Yan ho ang mahirap sa ano natin ngayon sa nangyayari sa atin dito sa Pilipinas. No, hindi na ho tama yung ano mga ginagawang pamamaraan po para sila ay makapag-market. Biruin nyo, information ng may information kukunin. Kagaya ho niya, no, nanakawin. Di ho ba? Natural, nasa kanila yung number tsaka yung pangalan, gagamitin nila ngayon yung pang-market nila. At panakot. Yung sa inyo nga po, ginagawang panakot, di po ba? So, malamang yun, kung wala naman kayong ola, kagaya ko po, may mga tumatawag sa akin, may mga nagme-message sa akin, may mga nag-offer, may nagsasabi pa nga, may utang daw ako. Ha, loko ka ba? hindi nga ako nangungutang sa ola. Oh. So, ibig sabihin lang ho nun, siguro meron ho akong kakilala na nakahiram po sa ola, nasa kanya po yung number ko, kaya po napadamay pati ako. Yun ho ang mahirap. Nakita nyo? Wala na ho tayong control dun sa sa mga information natin No? Actually, yan po ang napakalaking task na nahihirapan po ang ating National Privacy Commission. Kasi sa sobrang lawak na po nung nangyayari na kawalangyaan. Kasi biruin nyo, sa dami ho nanghihiram sa OLA, syempre maraming nakukuwang number yun. Di po ba? So marami ngayon yung kumakalat. Di po ba? Hindi ho kayang kumbaga, tuksain agad ng National Privacy Commission without our assistance and help. Kasi para po mapuksa yan, syempre kailangan po mag-report tayo. Kasi pag hindi natin ni-report yan, hindi naman po pwede hulaan ng National Privacy Commission yan. Okay? And not only with National Privacy Commission, dapat i-report natin kay kay SEC din. No? Kasi po kailangan tayong kumbaga mag-complain. Hindi po pwedeng sarilinin natin 'yan. Biruin nyo, naaabala na tayo. Di po ba? Tingnan nyo yung makawalangyaan na yan. Yes, may ola kayo. Alam nyo yun. Pero yung naniningil sa inyo, iba. At may kasama pang harassment. Saan ho galing yung information na yun? Di po ba? And number one na mali yan. Kasi bawal na bawal po ang magnakaw at mag-share ng information ng ibang tao. Yun nga po mag-divulge or magsabi ng information ng iba bawal Yung pang magnakaw ka, di lalong bawal yun. Which is ginagawa po nitong mga bugo katabusadong online lending apps. Pansin nyo po ba simula nung dumami ang mga yan? Napakarami na rin pong mga offers dumadating sa ating mga telepono, di ba? Tatakot. Ako sa totoo lang kung mga 4, 5, araw-araw po yan. Ang masakit doon, may pangalan ko pa. Paano nila nalaman ng number ko? Di ba? Yun ho ang nakakapag no? Kasi kumbaga, hindi mo naman isinesher sa ibang Tapos, bigla ka na lang may makuhang marketing message, di ba? Or di ka, may message na pananakot sa'yo, may utang ka na. Alam niyo yun? Kaya ako lagi kong sinasabi sa inyo na huwag ho kayong masyadong, kumbaga, nagtitiwala or huwag kayong apply dyan sa mga bugo katabusadong online lending apps na yan. Kasi po, once na makapagbigay kayo ng information sa mga yan, hindi na ho private information, yung public information na yun. Ginagamit na ho nila sa ibang pamamaraan yun. Kasi kung nagawa nga nilang nakawin, di ba? Ano ba naman na i-share nila yun? Sa kapwa nila, ola din, yung mga kapatid nila. Kung i-share nila sa mga kapatid nila, di ba, masama na. Kung ibibenta pa. Yun ho, masakit dun. Pinagkakitaan po, di ba, yung ating information. Kaya dun ho sa nagpadala ng mensahe na to, pagtuunan nyo ho muna ng pansin yung current na ola po ninyo. Bayaran nyo na po. Tapusin nyo na yung obligasyon nyo sa kanila. Kasi hindi ho matatapos dyan yun. Talagang panay makakatanggap kayo ng mga ganyang klase ng mga mensahe, pananakot, pangwawalangya. Kasi nga ala na yung natin, information natin is naka-public na dahil isiniwalat na po nitong mga bugo katabusadong online lending apps. Kasi hindi naman ho talaga malayo, hindi nila isiwalat Bakit? Yun nga lang ho, pag nanakaw ng details, ginawa nila. Tinatawagan yung mga contact list na hindi nakapagbayad. Di po ba? Nagse-share ng information sa social media. Yung pa pong ibenta sa ibang mga companies din, hindi ho malabo yun.
kaya ho nilang gawin yun. Kung nakaya ho nilang magnakaw, kaya ho nilang ikalat yung ating information. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang!